mga kababayan. O, dumako tayo dito kay Bongo. O, sabi ni Bongo, halika dito sa Davao. Naku po. May nagtanong kasi kay Bato, sorry, Bongo ako ng Bongo, no? O, halika dito sa Davao, sabi ni Bato, dalhin kita sa bahay ng mga piatos. O, ibig sabihin, alam mo na kung saan at kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos? Ganun ba? Sabi ni Ma'am Brenda Barton, I think Mark is the endorser of Lacoste shirt. Hindi ho, mga kababayan. Kaya lang talagang isang brand lang ho talaga ang binibili ko. Ayan, punta kami ng Miami, punta kami ng New York, ayan. Isang brand lang po talaga, hindi na ako nagsusuot ng iba. No? Meron yung mga luma, pero talagang puro ganito lang po talaga yung binibili. Isang tindahan lang po talaga ang binibilang ko eh. So, hinamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga tao. Lakos, baka naman. Hinamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga taong nagtatanong sa kanya tungkol kay Mary Grace Piatos. Aba, ano? Mukhang may lalalaman si Bato de la Rosa kay Mary Grace Piatos. Etong mama na ito, mga bossing, halata naman po eh, no? Na ipipilit ang pagtatanggol sa vice-presidente, mga bossing. To the point na nagmumukha ng tanga. Oh. To the point na halata ng pilit na maipagtanggol lang ang vice-presidente. No? Piruin mo, tinignan sa PSA, sino si Mary Grace Piatos? Walang naipakita, walang dokumento, walang marriage certificate of no marriage o SENOMAR, walang naipakitang birth certificate, walang nakuha na death certificate, mga kababayan. Sige, pagbigyan natin yung sinasabi ni Bato de la Rosa na merong Mary Grace Piatos. Ngayon, ipakita, ilabas ng matanong at ng malaman kung totoo nga no, na binayaran o nagkabayaran sa pagitan ng Office of the Vice President at kay Mary Grace Piatos para po doon sa impormasyon na kanyang sinabi. Ilabas! Di ba? O sige! Hindi pwede namang itakip yan sa Congress eh. Takpan yung muka para doon sa kaligtasan pa din ni Mary Grace Piatos. Pero ito ang tanong dito, mga kababayan. Yung mga pangalan, umabot po ng 1,200, mga bossing. Yung mga pangalan na wala sa PSA. Sabihin mo na, merong Piatos. O, napalabas mo yung Mary Grace Piatos. Ngayon, paano mo ipapaliwanag sa amin yung 1,199? Sama mo na doon si Kokoy Villamin. Di ba? Sabi pa dito, hinamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga taong nagtatanong sa kanya tungkol kay Mary Grace Piatos. Isa umanong recipient ng confidential funds mula sa kay Vice President Sara Duterte na bumisita sila sa Davao. Posible, may mga Piatos, pero yung Mary Grace Piatos ang hinahanap ba to? Wag mong palawakin yung hinahanap. No? Specific tayo doon mismo sa Mary Grace Piatos. Nasaan yan? Baka wala naman. No? Kasi magkaiba po yung merong pamilyang Piatos o merong mga Piatos versus doon sa Mary Grace Piatos lang. Baka putang ina. Ay. Hindi to MRU ha. Baka mamaya mga kababayan, sumama nga tayo kay Bato de la Rosa tapos dadalhin lang ho tayo ni Tobats, mga bossing, doon sa tawag dito? Doon sa grocery. Oh, ayan, sabi ko sa inyo, maraming Piatos dito sa Davao. Oh, merong barbecue, merong cheese, samahan mo na ng bikat, samahan mo na ng C2, yung iced tea, para hindi ka mauhaw, mga kababayan. Wala na po talaga sila eh. Kaya nga po umabot sa punto na ang ating vice-presidente nagrarant na, nagwawala na doon sa so-called na sinasabi nilang
press conference na pinatayan daw ho sila ng ilaw. Oh. Kaya umabot sa punto ang Vice Presidente, mga kababayan, na may pagbabanta na yung mga sinasabi, yung mga huling press con ng Vice Presidente, kasi hirap nang makawala, ipit na ipit doon sa mga tanong at doon sa mga pinapalitaw na tao na tinatanong sa kanila na hindi nila ma-explain. Yun ho yun. Pagkatapos nun, mga boss, meron pa po ba tayong nakitang mga press conference ng Vice Presidente? Tingin ko wala na. No? Yung umaabot ng 2 oras nung nagpapatawag sila ng mga media, parang wala nang nasundan. Siguro napayuhan na, BP, hindi ka talaga pwedeng pang press conference. Kasi kada press con mo, nalalagay tayo sa alanganin. Kung matandaan nyo ho ang Vice Presidente, mga bossing, pagkaupo, no, bilang Vice Presidente, ano po yung ginagawa nila? Wala po silang mga press conference na ganyan. Ang gagawin nila, pag meron silang gustong sabihin, isasalampak po nila sa social media nila. No, ilalagay, ito ang pahayag ng Vice Presidente with matching jupran sa ilalim. Syukran sa ilalim. Bakit ganon dati? Kasi iwas tanong yon. Kung meron kang katanungan, i-comment mo. Wala kaming pakialam kung i-comment mo dyan. Hindi na kami babalik. Hindi kami obligadong bumalik sa comment section. Diba? Pero kapag kaharap-harapang press conference, meron pong mga biglaang mga katanungan yun, mga bossing. At doon po nalalaglag ang ating Vice Presidente. Sinubukan nila. O sige nga, patunayan natin yung sinasabi ng mga vlogger na hindi ko kaya sa press conference. O, nakita nyo yung unang press con. Puputulan ng ulo ang Pangulo. Yung pangalawang press conference, mas malala. May pagbabanta kay Martin Romualdez, kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Lisa Marcos na asawa ng Pangulo. So pagkatapos nun, medyo parang wala na, di ba? Medyo hindi na masyadong humaharap sa mga press conference ang Vice Presidente. So eto ngayon, si Bato ang nagtatanggol. Pero yung ginagamit niyang mga salita o yung mga sinasabi niya, mga bossing, pambata lang ho eh. Sabi ni Bien, check ang handwritten specimen ng Piatos family ng Davao at compare ang signature specimen ni Mary Grace Piatos sa acknowledgement receipt. Wala ho talaga, mga kababayan. Sabi ni Vindicated, baba na yan. Si Tambalustay. Naku speaking of mga pagpapababa. Yung mga nagpapababa po kay Pangulong Bongbong Marcos na pumunta, hindi ko alam kung Liwasan Bonifacio yun o kung saan yun, Pipito. O 19. Sabi mo ng 19 o 20 na natin. Pero po yung kanina, yung natunghayan natin, 1,000 po ang pumunta doon sa pagpapababa. Sa pagpapababa sa Vice Presidente, mga kababayan. Bakit po sila pumupunta at ginagawa yon? Dahil po dito sa mga hindi maipaliwanag na mga confidential funds, na mga pangalan, na mga Piatos, Kokoy Villamin, o sino pa, madami. Na panay ho chichirya at panay ho mga restaurant, mga kababayan. Dahil ho dyan, idagdag na lang ho natin yung mga pagbabanta sa Pangulo at asawa ng Pangulo, mga bossing.